Isipin nyo na lang na isang umaga, gigising kayo ng walang sakit sa tuhod at daliri ng paa. Wala nang pamamaga sa mga paa na nagpapahirap sa inyong paglalakad. Ano kaya kung ang sikreto para maging magaan at masigla ang katawan nyo ay nasa mga simpleng gulay na madalas nyo lang nakikita sa palengke? Mga kababayan ko na nasa golden years na, maraming senior ngayon ang tahimik na nagdurusa dahil sa mataas na uric acid at problema sa kidney. Madalas iniisip nila na normal na lang yan sa edad. Pero ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 9 na gulay na pampalinis ng kidney at uric acid na madaling mabili sa palengke lang. Kapag regular ninyong isinama ang mga ito sa inyong pagkain, marami ng senior ang nakaranas ng mas magaan na katawan, mas kaunting pananakit, at mas masigla na araw-araw. Simulan natin sa unang 3 gulay na talagang makakatulong sa inyo. Una, ang ampalaya. Oo, yung mapait na gulay na marami ang iniwasan dahil sa lasa. Pero ang ampalaya ay puno ng antioxidants na tumutulong linisin ang dugo, bawasan ang uric acid at suportahan ang kidney. Maraming senior ang nagsasabi na pagkatapos nilang regular na kumain nito, unti-unting nawala ang pamamaga sa mga kasukasuan at bumaba ang antas ng uric acid. Simple lang lutuin ito, hugasan muna ng mabuti, hiwain ng manipis, at gawin na ginisang ampalaya na may itlog o ihalo sa pinakbet. Kung hindi pa kayo sanay sa mapait na lasa, simulan sa maliit na serving at dagdagan, unti-unti habang nasasanay ang inyong panlasa. Pwede rin itong i-blanch at ihalo sa salad para mas mild ang lasa. Kainin ng regular 3 beses sa isang linggo at panoorin ang pagbabago sa inyong pakiramdam. Pangalawa, ang kangkong. Ito yung madalas nakasama sa sinigang o adobo. Ang kangkong ay may natural na diuretic effect na tumutulong sa kidney na ma-flush out ang toxins at sobrang uric acid sa katawan. Isang senior na kaibigan ko, si Lola Carmen na 68 anyos, dati ay laging nahihirapan sa pamamaga ng mga paa tuwing hapon. Pagkatapos niyang isama ang kangkong sa kanyang pang-araw-araw na pagkain, sa loob lamang ng 2 linggo, mas magaan na ang kanyang pakiramdam at mas madalas na siyang nakakalakad ng walang sakit. Madali itong ihanda. Pwede ninyong igisa sa bawang at konting sibuyas o lutuin sa sinigang mix na mababa ang asin. Subukan ninyong kainin ito ng regular at pagsamahin sa ibang gulay para mas masarap. Pangatlo, ang okra o lady's finger. Marami ang umiiwas dahil sa madulas na texture, pero ang slime nito ay talagang tumutulong sa paglilinis ng kidney at pagpapababa ng uric acid levels. Mayaman ito sa fiber na nakakatulong sa digestion at sa pag-alis ng mga hindi kanais-nais na substance sa dugo. Subukan ninyong lutuin ito na nilagang okra o ihalo sa gulay na may low-salt sardinas. Pwede rin itong stir-fry ng mabilis para manatili ang nutrients. Isang senior na 71 anyos ang nagsabi na pagkatapos niyang regular na kainin ng okra, mas regular na ang kanyang pag-ihi at mas malinaw ang pakiramdam niya sa buong araw. Kung nakikinig pa kayo hanggang dito, ibig sabihin ay handa na kayong simulan ang pagbabago para sa inyong kalusugan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang susunod na 3 gulay na patuloy na magpapalakas sa inyong mga bato at makakatulong palalo sa pagkontrol ng uric acid. Ano sa tingin nyo, alin sa 3 gulay na to ang gusto nyong subukan muna? Sabihin nyo sa comment section. Salamat po sa patuloy ninyong pakikinig. Nakita nyo na kung gaano kadali at mura ang simula ng natural na paglilinis ng kidney gamit ang mga gulay na nasa palengke lang. Ngayon, ipagpapatuloy natin sa susunod na 3 gulay na siguradong makakatulong din sa inyo, lalo na kung madalas kayong nakakaramdam ng pagod, pananakit sa joints, o mataas ang uric acid. Una rito ay ang talbos ng kamote o sweet potato leaves. Maraming tao ang iniisip na ito ay panghayop lang, pero ang totoo, ito ay isa sa pinakamalakas na gulay para sa kidney. Mayaman ito sa vitamins at minerals na tumutulong sa pag-detox ng dugo at pagbabawas ng uric acid crystals na nagdudulot ng gout at pananakit. Isang kwento na hindi ko malilimutan ay si Mang Rudy, 72 anyos.
na dati ay laging nahihirapan sa biglaang gout attack na nagpapahinto sa kanyang araw. Pagkatapos niyang regular na magluto ng talbos ng kamote na ginisang may bawang at konting kamatis, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Mas magaan ang kanyang katawan, hindi na masyadong namamaga ang mga paa at mas nakakapaglakad siya ng matagal. Pwede ninyong lutuin ito ng simple, hugasan ng mabuti, hiwain at igisa ng mabilis para hindi mawala ang nutrients. Pwede rin itong ihalo sa sopas o nilaga para mas madaling kainin. Subukan ninyong kainin ito ng 2 beses sa isang linggo at obserbahan ang inyong pakiramdam. Susunod ay ang sitaw o string beans. Ito yung mahaba at berde na madalas kasama sa pakbet o bulanglang. Ang sitaw ay may fiber na tumutulong sa kidney na magtrabaho ng mas mahusay at binabawasan ang build-up ng uric acid sa katawan. Maraming senior ang nagsasabi na pagkatapos nilang dagdagan ang sitaw sa kanilang diet, mas regular na ang kanilang paghihi at mas malinaw ang pakiramdam sa buong araw. Madali itong ihanda. Pwede ninyong lutuin na adobong sitaw na walang masyadong toyo o ihalo sa mixed vegetables na may bawang. Gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na ulam para sa mas magandang resulta. Pangatlo para sa bahaging ito ay ang repolyo o cabbage. Madalas itong ginagamit sa nilaga pero ang hindi alam ng marami ay ang repolyo ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa kidney at sa pagkontrol ng uric acid. Ito ay puno ng fiber na naglilinis sa loob ng katawan at nagpapababa ng pamamaga. Isipin ninyo si Lola Fe na 35 anyos na dati ay laging masakit ang likod at tuhod dahil sa mataas na uric acid. Nang regular niyang isama ang repolyo sa kanyang sopas at salads, naramdaman niya ang pag-unlad sa loob lamang ng ilang araw. Mas magaan ang kanyang pakiramdam at mas nakakatulog siya ng mahimbing. Subukan ninyong lutuin ito na ginisang repolyo na may carrots o nilagang may konting laman para mas masarap at nutritious. Nakikita niyo ba kung paano unti-unti nating binubuo ang isang malusog na routine na hindi nakakapagod at hindi mahal? Ang susi ay ang consistency. Hindi kailangan magbago ng bigla-bigla. Simulan lang ng dahan-dahan araw-araw at makikita ninyo ang positibong pagbabago sa inyong katawan. Sa susunod na bahagi, tatapusin natin ang listahan ng 9 na gulay at bibigyan ko kayo ng mga practical na tip kung paano pagsamahin ang lahat para sa pinakamahusay na resulta. Alam nyo ba kung alin sa susunod na 3 gulay ang pinaka-interesante sa inyo? I-type niyo sa comments kung ano ang inyong hula. Mahusay po kayo, patuloy pa rin tayo hanggang dito. Ngayon na narating na natin ang huling bahagi, tatapusin natin ang 9 na gulay na ito na talagang makakapagbigay ng bagong lakas sa inyong kidney at makakabawas sa uric acid para sa mas komportabling buhay. Ang susunod ay ang upo o bottle gourd. Ito yung malaki at maputi na madalas ginagamit sa miswa o nilaga. Ang upo ay may high water content na tumutulong sa hydration at sa natural na pag-flush ng toxins mula sa kidney. Maraming senior ang nakakaramdam ng kaginhawahan sa tiyan at joints pagkatapos regular na kumain nito. Lutuin ninyo ito ng simple na ginataan o nilagang upo na may konting bawang para madaling kainin at mas masarap. Panglima ay ang patula o sponge gourd. Katulad ng upo, ito ay puno ng tubig at fiber na nakakatulong linisin ang sistema at bawasan ang uric acid. Madalas itong lutuin na ginisang patula na may itlog, masarap at malusog. Subukan ninyong kainin ito ng regular para sa mas magandang digestion at mas malinaw na pakiramdam. Pang-anim ay ang saluyot. Ito ay may malagkit na texture pero puno ito ng nutrients na sumusuporta sa kidney function at nagbabawas ng inflammation mula sa uric acid. Subukan ninyong lutuin ito sa sinigang o igisa ng mabilis. Maraming senior ang nakakita ng pagbabago sa kanilang energy levels pagkatapos isama ito sa kanilang weekly meals. Pang-7 ay ang pechay o bok choy. Madali itong hanapin sa palengke at napakabuti para sa kidney dahil low potassium at may vitamins na nagpapalakas sa katawan. Gawing ginisang pechay na may bawang at konting itlog
para sa mas masarap na ulam. Pangwalo ay ang pipino o cucumber. Fresh at malamig, ito ay natural na diuretic na tumutulong sa pag-alis ng excess uric acid. Kainin ninyo ito raw sa salad o gawing juice na walang asukal para sa refreshing na inumin araw-araw. At panghuli ang carrots. Hindi lang ito para sa mata kundi pati para sa kidney. Puno ito ng antioxidants na nagpoprotekta at naglilinis. Lutuin bilang sopas o ihalo sa gulay para sa dagdag na lasa at nutrisyon. Ngayon buod na natin ng mahinahon ang 9 na gulay na ito. Ampalaya, kangkong, okra, talbos ng kamote, sitaw, repolyo, upo, patola, saluyot, pechay, pipino at carrots. Lahat ay madaling mabili, murang halaga at puno ng natural na lakas para linisin ang kidney at kontrolin ang uric acid. Ang importante ay simulan ng dahan-dahan, pagsamahin sa inyong daily o weekly meals at uminom ng maraming tubig araw-araw upang tulungan ang katawan na ma-flush ang toxins. Maraming senior ang nakakaramdam ng pagbabago sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Mas magaan ang katawan, mas kaunti ang pananakit ng joints, at mas masaya ang buhay pagkatapos ng 60. Huwag ninyong kalimutan na ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa loob. Sa inyong desisyon na alagaan ang sarili dahil deserve nyo ang magandang buhay sa inyong golden years. Kayo pa rin ang may hawak sa inyong kalusugan. Magsimula ngayon at makikita ninyo kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Kung natapos nyo ang buong video, sabihin nyo sa comment kung alin sa 9 na gulay ang pinaka-excited nyong subukan at bakit. At kung nakita nyo itong kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong matutunan tungkol sa natural na paraan ng pagpapalusog sa sarili pagkatapos ng 60. Maraming salamat po at ingat kayo palagi. God bless.